Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pong ika-23 ng Pebrero, taong 2023, araw ng Huwebes, ay papakinggan po natin mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata Siyam, mga talata 22 hanggang 25. Sa ating pong ebanghelyo ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang anak ng tao ay dadanas ng matinding pagsubok. Siya ay tatanggihan ng mga matatanda at mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Siya ay papatayin at ibabangon sa ikatlong araw. Kung isa ka sa kanyang mga disipulo, ano ang iyong magiging reaksyon? Base sa kanilang mga naririnig na paratang at panakot kay Jesus, ay alam nila na nanganganib siya. Siguro pumasok sa isip nila na pati ang buhay nila ay magiging mapanganib sapagkat sila ay mga tagasunod ni Jesus. At gusto din siguro nilang umuwi sa kanilang mga lugar. Pero hindi nila ito ginawa. Bagkus, sila ay nanatiling kasama ni Jesus sapagkat kaibigan niya sila at naniniwala sila sa kanya. Sinabi din niya sa kanila na kahit sila ay mamatay nang dahil sa kanya, sila ay maliligtas. Gusto ni Jesus iparealize sa kanyang mga disipulo na ang pagsunod sa kanya ay mahirap at lubhang mapanganib. Subalit, kanya ding sinabi na kung sila ay susunod sa kanya, ay makukuha nila ang buong mundo. Sinasabi din ito sa atin ni Jesus na kanya rin sinabi sa kanyang mga disipulo, libo-libong taon na ang nakalipas. Tayo ay kanyang mga disipulo din sa ating mundong ito na ang panganib ay totoo. If we commit ourselves and follow Jesus, it would be an easy path at times. There will be many gifts, but there will also be many difficulties. Ang regalo ay si Jesus, na palaging nasa ating tabi at lagi tayong gagabayan. Nasa sa atin ang desisyon kung willing tayo na maghirap kasama si Jesus o hindi. At ito ang dapat nating pagnilayan ngayong Lenten season. The cross means victory, not defeat. Huwag po natin kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Faithbook PH, download the Faithbook app, or visit and register at www.faithbook.ph. Maraming salamat at hanggang sa muli!